Paano lumaki ang negosyong Master Siomai mga kanegosyo? Nagamit lang ang Focus in One at inaplayan to ng franchising business model. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano lumaki ang Master Siomai na negosyo, mga kanegosyo? Kwento ko muna mga kanegosyo. Way back 2015, 10 years ago, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang ako dyan mga kanegosyo kasi taga Cavite ako. Sa Cavite ako nag-aral ng elementary to high school at napag-desisyon ako na mag-aral ako ng college sa Manila at napadpad ako sa TIP. Bakit sari-sari store na hindi ako marunong magluto? Sobrang dali buksan ng sari-sari store. At mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Sa aming anim mga kanegosyo, lagi mahal yung benta ko. Sa sari-sari store kasi pare-pareho lang naman ang benta, yung tinda namin. Pero yung benta ko, malagi ako mas mahal ng piso, 2, 5 piso. Pero sa akin pa rin bumibili yung customer ko kasi malupit yung serbisyo ko. Isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store, walang focus in one, habang buhay kang reseller, hindi sa'yo yung product or brand. Never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Kung may sari-sari store ka ngayon, wag mong isara yan. Yes, kumikita ka dyan. Ako din kumita din ako sa sari-sari store ko. Pero hindi natin mapapalaki yan mga kanegosyo. Huwag mo isara yan. Mag-isip ka ng isang negosyo tulad ng Ice Tube. Yung Ice Tube mga kanegosyo, pwede mong applyan ng distribution business model yan. Doon ka tunay nakikita. Tulad na lang ng ginawa ng Master Siomai. Focus lang sa siomai mga kanegosyo. Una, sila yung may-ari ng produkto, sila may-ari ng brand. Focus in one lang sila. At in-applyan to ng franchising business model. Doon na kumikita yung may-ari ng Master Siomai. Hindi na siya kumikita ng pagtitinda ng siomai per se. Lahat ng magpa-franchise ng Master Siomai magbabayad ng franchising fee. Automatic profit na yon sa may-ari ng Master Siomai. Malugi man yung mag-franchise o hindi. Kaya mga kanegosyo, lahat ng nakikinig sa akin, sikapin nyo yung negosyo nyo yung ipa-franchise nyo. Huwag kayo yung magpa-franchise ng negosyo. Yung negosyo nyo yung ipa-franchise nyo. Mali kung kayo yung magpa-franchise. Kasi kayang-kaya nyo namang gumawa ng siomai at brandingan lang din ng sarili nyo. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content. Ang mapapansin nyo mga kanegosyo, karamihan ng kumikitang negosyo ngayon puro gumagawa ng original content. Kaya kung hindi ka pa gumagawa ng content mga kanegosyo, baka mawala ka sa eksena. Ito na po ang labanan ngayon sa pagninegosyo, original content. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, comment ka lang, sabihin mo Master Siomai. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.